Nahagip daw po ng CCTV ang mga huling sandali ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa hotel sa Baguio City. Pasado po alauna ng hapon noong December 18 nang makunan si Cabral at ang driver nito na si Cardo Hernandez na lumabas mula sa elevator ng Ion Hotel. Ilan ito sa mga huling sandali ni Cabral bago siya natagpo ang patay sa bangin sa Cannon Road, Tuba, Benguet noong pong araw ding yon. Ayon po naman sa NBI, isa sa ilalim daw po sa lie detector test ang driver ni Cabral. Sa nauna po kasing testimonya nito, iniwan daw niya sa Cannon Road ang kanyang amo malapit sa bangin at nang bumalik siya ay hindi niya na ito mahanapan. Ilang pong mambabatas ang nagsasabing kaduda-duda umano ang naging pahayag ng driver na itunuturing na person of interest. Sa kasagsagan po ng investigasyon, kinumpirma ho naman ng Benguet Provincial Police Office na nag-medical leave ang direktor nila na si Police Colonel Lambert Suerte. Una nga po sinabi ng DILG na may kapabayaan ang mga pulis dahil sa hindi na i-turn over ang mga gamit ni Cabral. Sa kaugnay na balita, may nakuhang kutsilyo at ilang gamot sa kwarto po ng hotel kung saan nag-check-in si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa Baguio City. Base rin sa toxicology report ng PNP, nagpositibo sa antidepressant drug ang mga labi ni Cabral. Isinuko na rin ng DPWH ombudsman ang computer at mga dokumento ng yumaong dating DPWH official, alinsunod po yan sa sabina ng ombudsman. Gusto ring makuha ng PNP ang cellphone ni Cabral para makita kung sino ang huling nakausap nito. Humingi na sila ng search warrant mula po sa korte para makuha nila yan at masuring maigi. Kinwestiyon naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang madalas na pagbisita ni Cabral sa Baguio. Sa panayam po sa The Big Story ng One News, sinabi ni Magalong na mahalagang suriin kung sino-sino ang mga nakatagpo ni Cabral at anong nangyari bago ito namatay. Kailangan malaman mo lahat eh. Bakit ka pabalik-balik doon? Sinong binabalik at balikan mo sa Baguio? Siguro ang titingnan natin doon is yung immediate na mga events prior to the death. And that is actually the particular day mismo na pag-akyat niya, bakit siya huminto doon sa lugar na yon? Yan nga po ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mukhang may alam si Mayor, ha? Mukhang may alam si Mayor dito ho sa mga sinasabing nakakatagpo nitong si Yusek. May alam si Mayor na baka pwede niyang i-share. Oo, diba? Samantala po naman mga kapatid, Opo, hindi daw palalayain ng Senado sa Pasko ang mag-asawang kontratistang si Curly Discaya at ilang pa pong kasunod o akusado sa flood control scandal. Hindi rin po pinayagang magpasko sa labas po ng Senado ang tatlong dating engineers ng DPWH na sina Boss Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay Senador Ping Lacson, yan po ay para maiwasan ang posible nilang pagtakasa na cite in contempt. Ang mga ito sa hearing nga po kaugnay pa rin sa iskandalo po ng flood control projects. Nauna po sinabi ng ombudsman na posibleng maglabas ng warrant of arrest ang hukuman laban sa kanila bago magpasko. Sa ibang balita, dinalaw po ni Vice President Sara Duterte ang dating kongresistang si Arnie Teves dyan po sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Ay, close pala sila. Kinumpirma po ni Interior Secretary John Vic Remulla na pumunta nga pong vice-presidente sa pasilidad ng BJMP sa kampo po noong October 19. Pero ito'y para dalawin lamang ang dating kongresista. Ayon pa kay Remulla, nagkamustahan lang sina VP Sara Teves base po sa record ng warden sa kulungan. Ay, close nga. Taliwas po ito sa alegasyon ng umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga na siya pong binisita ng vice-presidente para pigilan ang paglantad ng kanilang ugnayan. Nauna na rin pong itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon ni Madriaga. Ang daming nire-reveal ni John Vic Remulla. Oo, apakadami. Samantala po naman 5 palapag po na basement daw ang ipinatatayo ni dating Congressman Sal Dico sa Forbes Park sa Makati. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi daw para sa parking kundi posibleng taguan ng pera dahil sa mas ligtas ito sa sunog. Itinigil daw ang konstruksyon ng maabunyag na ang iskandalo sa flood control projects. May mga arrest warrant po laban kay Ko at ilang pang opisyal kaugnay po ng
289 million pesos na maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!